Good morning, nasa sa atong programa, nakabalik na po no. Ang title sa ato ang itong pagbabasahon karon, odds and ends. When we are truly saved and seeking the will of God, we will recognize legitimate authority in the church. In previous chapters, much of our focus has been on church or civil authorities. Yet, as I stated earlier, most of the principles include all categories of authority. In this chapter, we'll discuss specific instructions given in God's Word in regard to the different areas of authority, especially the family. Most are pertinent only to their category and therefore must be addressed separately. It would be easy to write an entire book on what we will discuss in this chapter. However, if we apply the principles we've already learned, we can extend them to what we discuss in this chapter. Then the book will be written upon our heart. We will also examine some general instructions in this chapter, which are not exclusive enough to write an entire book about. For this reason, I have titled this chapter Odds and Ends, the family. So magisgot ang family. Before there was church, civil government, of social authority, there was family. Its functions as the most crucial because the health of the other three depend on it. You can have defects in other arenas of delegated authority, and the family can remain independently strong, but you cannot have broken family order without its affecting the others. Authority in the family is an essential foundation for the others. Within the family, we find divine order outlined in Scripture. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing the Lord. At ang basahan ng pulong sa Diyos, Colossians chapter 3 verse 20. Atong paaprobahan sa pulong sa Diyos. Naingon siya diri. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. So, mo na siya no. Arita sa una sa family, no? Arita una sa family. So, sugo sa Dios, kuman sa Dios. Ang mga anak mo-obey sa parent, no? Bisan pa, take note ha, warning sa mga anak, bisan pa unsa pa man ang naa sa inyong amahan, nga kinahanglan nga mutahod gihapon ang mga anak sa amahan sa ginikanan. Mutahod yun, kay nga naman anak diha ang gitawag sa ingon nga kay unsay promise sa Ginoo para mutaas man kinabuhi.
no? Butas ang kinabuhi. So, ngayon siya. For the husband, so ari po ta sa mga husband. For the husband, as head of the wife, as also Christ is head of the church. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So, ato ni mabasa sa Ephesians. Unsa daw? Ang ang bana mo'y head sa family, no? Mo'y head sa wife. Ang bana mo'y ulo sa asawa. Nya, maingon nga si Kristo mo'y ulo sa church. Nya, mo na siya, no? Kailangan nga muubi. Gitawag sig ingon ba? Kita address man ni sa nangalagad og Ginoo. Address ni sa nangalagad og Ginoo. No? Kung nangalagad ka og Dios, gitawag sig ingon mga muubi, no? Muubi nga dayon ato nang linawon ha. Ang gitawag sig ingon nga pero naapoy laban ang balik ta sa mga anak tumahod ka sa imong ginikanan para mutaas ang kinabuhi. Or naisumpay, no? Naisumpay nga maginikanan ayaw sa palagutan yung mga anak. So sa ato pa isig binantayay ba? Isig binantayay anak, ginikanan, amahan, inahan, mga anak. So isig binantayay ba? Kita was ingon nga naipag-submit, no? Ang mga anak mo-submit sa ginikanan. Unya sad ang mga anak nagkinahanglan po og respeto sa ginikanan. Mga anak o mga ginikanan ayaw po palaguta inyong mga anak. So anita nga punto. Kita was ingon ba kung gusto gani kita nga tahuron gani sa ato ang kita was ingon ba nga like example nang ayaw ginikanan na apoy role unsay kung gusto ka nga naay kuan imong mga anak gitawag sa ingon ba nga respeto ipod ang imong mga anak ibahin siya sa inyong pamilya no istoryahon ana na dayon bil silbi mo barkadahon ba sa ginikanan ang mga anak na ang mga anak pod mo barkada pod sa ginikanan. So suod ba nga communication sa family ana no mao na siya gusto sa Ginoo na para makita si Kristo sa atong kinabuhi na so na kami gikaaway na muhasmag so makadetect na ta anak kung iya na ba na sa kaaway o dili no makadetect na ta na kung na kuan na ba sa kalibutan no so yun na nga kining tanan magpatabang ra kita sa Ginoo kining tanan magpatabang ra kita sa Ginoo kay walay maing laki niini no magpatabang ra kita sa Ginoo pero adunay giya nya pud ari ta sa wife ang ari pud sa wife ang husband mo head sa wife pero mo ang wife sabit sa husband so anita sige ngon follow what I do and don't follow what I said and don't follow what I do so kita was ingon ba nga ingon na sa mga unbeliever na pero kita mga anak sa Ginoo bisag unsa pa masubmit kita sa tumbana masubmit sa tumbana pero dili ta mo kung siya wala pa naluwas di kita pud musuon sa iyang gibuhat pero nagya po pagtahod submit yun masubmit yun kung kaawawon sa bana kaawawon biya po nimo nga dayon kaawawon po sa Ginoo kung magbuhat o dili maayo so muna nga
ang bana ang musabit po siya ngadto sa matahod siya ngadto sa Ginoo. Ana no. So kini nga mensahe para ni nato nga nangalagad og Ginoo ug ato pong i-apply ug ato sa ning baka kuantan niya ato pong i-share nato sa uban. Ano? So bisan pa ikaw man ikaw asawa, ikaw gyud nagluwas sa Ginoo. So ana lang na pakita gyud nga si Kristo sa imong kinabuhi. Kay mali kita sa unsa giingon na mabalik-balik no? Ang pagbalik-balik importante, no? Unsa na mabalik-balik importante. Nga gitaw sa ingon nga kita ang giunag luwas sa Dios ug una usa pa nga atong husband. So mo na ingon nga dili na mausab kun dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. No, if I change, everything changes, no? So salamat kay sa Ginoo niya. Bisag unsa pay buhaton sa bana, kung mo kayo pa man siya naluwas, nga kay ikaw may unang luwas sa Dios. So kailangan nga mapakita si Kristo sa imong kinabuhi. Ano no, makita si Kristo sa imong kinabuhi. So ipakita lang prayer. Pagagulo ta. Ano no. So muna yung ang bana sa usab nito to sa Ginoo kay ang Ginoo mao ay ulo sa church, no? Head of the church. Therefore, just as the much church as a subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ephesians 5. Ato basahin sa Ephesians 5. Ephesians 5 23-24. So akong basahon. Yung sa dali. Arita magsugod sa 22. 21 sorry. Niingon nga mga asawa o mga bana tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. So tungod ay sa Ginoo magtinahuray kita. Sa tong family magtinahuray kita. So naagi submit sa usa. Bisan ang mga bata submit pud sa ginikanan ug ang ginikanan maayo pud mo tagad sa mga anak. Pero naaman jud kaaway ngayon ana. So makarelate na ta ba nga buhat ni sa kaaway. So manang naapay pag cry out sa manang maalay mo laylo, naalay mo ko at least man lang gitawas ingon mga dili mag ano bitang dili bitaw magdapo ang away, dili magkuan. So yung anak no naaya pagpailubay sahay gitawas siya nga naagi mo usbo nga pride no, pero nga dili lang kita magpadala. So yung anak so nag-iyon diri tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. So tungod ay sa Ginoo para dili mapaulawan ng Ginoo kay nangalagad man taong Ginoo. So magtinahuray ta sa susa. Mga asawa tahura og sundan ninyo ang inyo bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. So tahuron no. Tahuron. Ganun. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon si Kristo mao ang ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang manluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Si Kristo man ang atong manluluwas. Busa kinahanglan motahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan og gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. So gani, mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan og gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. No? Kini mao ni ang simbahan. Church, no? Church, mao ni siya nga church. So nagpuyo si Kristo din na dapat ang mga bana musunod kita sa atong bana na yung anak pero dili po ta musunod kung pa siya naluwas so di po ta musunod sa iyang mga daotan na buhat
magpakita lang kita nga ang Ginoo maayo. Kay maabot ra ta panahon nga maluwas na siya. So, alta 25, mga bana higugma ang inyong asawa, ingon gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Mga bana higugmaon ang pod ang asawa, no? Kinahanglan pod ang mga bana higugmaon ang asawa. Gihimo niya kini aron sa paghatag sa paghalad sa simbahan ngadto sa Dios. Human niya kini gasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon ini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diya sa bug-os niyang kaanyag, putli o walay kasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa. Ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. So ani, mga bana higugma ng asawa, kay ang mga bana nahigugma sa asawa, maingon ang bana nahigugma sa iyang kaugalingon. So wala gitawng nagdumot sa iyang kaugalingon. Muna nga ang paghigugma dai sa bana sama sa iyang kaugalingon, no? Higugma ng asawa dili daog-daogon, no? Hatagan sa insakto. Una sa tanan ari sakita. Ana no. Hatagan sa insakto. Ana. So ani lang. Walay tawo nga nagsalig sa kaugalingon niyang lawas pakaon hinuon niya kini o unsa niya? Walay tawo nga nasilag. So walay tawo nga nasilag aris 29. Walay tawo nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas pakaon hinuon niya kini o panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan kay ang mga bahin man kita sa iya lawas sumala sa giingon sa kasulatan. Nya niingon siya diri tungod ini ang lalaki mopiya sa iyang amahan o inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha may musa. So mo na siya no. Niingon siya diri tungod ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha may musa. May dakong kahulugan kining bayuna sa katapos sa kasulatan ug sa akong hunahuna. Nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang sa usab kini sa kaninyo. Kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. So, no, na-submission. Na-submit. Kinahanglan mo submit ang asawa sa bana. No? Gitaw siya ingon ba? Kung ang bana sad, anino, adunay obligasyon sa isang usa. Kung ang bana usab, dili man na og-daog sa asawa, wala gid siguro gubot no. Namuangkon pud sa siyang sayop. Wala siguro magtayon magbulag. Kay balo sila sa ilang obligasyon sa ilang usa-usa. Ya una sa tanan, ang bana mahadlokon sa Ginoo. Kay ang bana dili mahadlokon sa Dios. Wala gyud. Kung ang asawa kinahanglan nun mutawad sa bana. Kung asawa sad na submit sa bana, maangkon po sa sayop. So maningon nga naaman siguro ka gubot gamay ra na siguro pag nananong mo usbong ang tawhanon nga kinaya, pero bitaw siya magkauli ra dayon kay naman si Kristo mahadlok man ta sa Ginoo. Mahadlok man ta sa Ginoo buhat og tahan. Mahadlok ta sa Ginoo nga makabuhat kita. Mabitang kinala ang mga bata. Tikno ta kinala ang mga bata gyud. Mamatutuig sila sa pulong sa Dios. Kay aron adunay gid sila kadlok sa Ginoo. Madali sila makabuhat og may. Ana no. Abot man siguro sa punto nga ikaw musiparet na yan na. So tay may mo kay kana pagbuhat sa Ginoo ang tanan. Yung sa may basta na lang sa maayo ba nga pagka kuan ay ang Ginoo biya wala nagtukmod sa pagkadaotan, no? Ang tawra gyud na maling lang sa kaugalingon ana lang no. So padayon ta mayon sa dire. These commands also found
elsewhere in the New Testament seek forth God's authority structure in the home. Children are to obey their parents in all things. So, tanan daw. Musabmit ang mga anak sa ginikanan, mutahod. Tanan. Which includes every area of life. This command would not apply only if a parent tells children to do what is contrary to the word of God, such as encouraging, no? Sexual misconduct with the parent, lying, stealing, or choosing between parents, and other such behavior. Ana isa mo na nga masupak yun. Naadyo'y pagka yung anak bitaw kayo, dili bita malipay sa daan, no? Kinalan nga maglikay jud sa ingunan, no? Na muna nga masiparit yun ang mga anak sa ginikanan, ang mahimong sab sila nga usa. Dapat about si inani, di kita magpakasala about ni ani, no? Inaana kung aduna tay kadlok sa Dios, dili kita about si una na ba, dili kita magpamakak, dili kita anang about sa mga butangan aton tang likayan, kalikayan pa kay ngano man kanay kung kami yun kanay kung about inana nga about sa panabuhat sa magtiayon nang diha na maguna nga kasal na ka, diha na maguna kasal na ka usa pagka mosulod na ng about ng mga buhat sa magtiayon, no? And good example of this exemption occurred in my family while at Purdue University studying mechanical engineering. So, gitawag sa inyo na nag-examplean ba nga ano nga I committed my life to Jesus Christ. Shortly afterward, I knew I was called to preach the gospel. So, gipili niya ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisag aduna kay propesyon, inaana pero gipili gid niya ang kuan sa Ginoo, bulaton sa Ginoo. I come home one school break and told my parents who were divorced. So, gitawag sa ingon ana, no? So, maayo gid nga mo commit gid ang matag usa. Kay ning kalibutan na kung na sabtan lang gid ang tanan na mao jud ang gusto sa Ginoo nga makasangyaw gid ano sa yang gospel kay diri gani pero nindot man sad na kay profesyon kay labi naa kay kasugat nga mga naga-English dira, naga-kuan dira, so naga-interpret dira, so makasabot ka, no? Makatabang mo sana siya. Pero sa kuan lang yun, na meeting yang uban mga Inglesera kayo. So may punang napoy grado. Makasabot jud sa mga inana nga bahin kina labi na masagol. Lain og lingwahe. So, mana siya, no? Importante sa dang education. Dayon iyang gipili ang pag-alagad sa Ginoo. No? Arta sa Mateo. O kuan lang gid unta ang tanan, nakatsaap lang gid unta ang tanan sa word sa Ginoo. Kato gani si Jesus Christ, no? Pero dili na to dili nito ikahibulong nga sa tinawhanon ba nga nakasugamang punto si Jesus Christ ingon nga kisama na siya nganong naman siya kay balo na siya grado panday ra man ganin siya sa realidad nakita nila, no, muna nga
ang milagro sa Dios at ang Jesus Christ. Ang milagro sa Dios wala na ginapamuhat sa lungsod. Din dito nagpuyo ang Ginoo. Ano man, kulang man silang pagtuo. Kaya ano man, makita man si Jesus Christ nila nga sa realidad. Tanahon sa tao ba, unsa imong capacity, unsa imong nahuman, si Jesus Christ kay panday ra ba yato. So pero niingon sila, di man yung kay balo, kaalam niya nga usar man siya kapanday. So ana no. So kung ikaw alam po pag matter kung kakahuman, parehas po tao kahuman, pero ang Ginoo rin mahatag knowledge sana wisdom. Dili na to kapakadak wata kahuman, wala tag karado, hindi ta makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo rin mahatag o knowledge niyo. Basa lang sa pulong sa Ginoo niya i-apply. Mateo 10:37 sige ingay sa pulong sa Ginoo. Ag nagmahal siyang amahan o inahan, labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinud-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kay kanako dili usab takos mahimong tinud-an nako. Ang dili mapasaan sa iyang cross, ug dili mo sunod kanako dili takos mahimong tinud-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hiniin. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod ka nako makabaton hinoon. So may pagsabotan ni. Niingon siya diri. Ang nagmahal sa iyang amahan, ano ba atong pagmahal sa atong ginikanan? Example. Wala pa ko naluwas, nya akong ginikanan pod, wala. Nya din makaplagan ko sa Ginoo. Nya aso ko kay ginikanan. Mas ako yung palabihan ng Ginoo. Balag masuko ka dira bas kay ako musipirit ko sa inyo kay individual ba ang kaluwasan. Individual ang kaluwasan. Ato nagmahal siyang anak, labaw kay kanako dili usab tapos mahimo tinunan nako. So example na sad, dili ka kabiya-biya sa imong anak na dili ka takos anang sa Ginoo. So bot pasabot na kinahanglan yun na. Ang tanan iplano panagi sa Ginoo, i-set aside ang uban. Yan na Lord, mutuman ko sa imong sugo, tabangi ko ninyo. Sa o kadtong maniguro siyang kaugalingong kinabuhi. So alita. Kadto daw maniguro siyang kinabuhi. Kawad-an ni ini. Magnegosyo lang sa ta. Magnegosyo lang sa ta. Ani? Ikaw magbalantay ka na kay mga karnirong ipang bantayan. O magnegosyo ka nya dayon napadyo ka sa ministry na double na nimo ang imong pagtrabaho. So dili na ka maningon dili ka kaalagad sa Dios usa. Dili ka kaalagad sa duha ka agalon. Ang usa imong kamuhian, ang usa imong ayuhon. So dapat usara jud ikaw mo balantay, dapat usara jud imong trabaho para sa nasa ka sa papaluap sa mga membro, papaluap dito inana mas mabisi ka sa Panginoon kay sama sa mga Levites. Ang mga Levites to naara sila sa sod sa templo, naara sila rin ang tanan. Wala sila uma, wala sila kuan. Igo ra pasibsiban sa mga hayop. Ano man kay ihalag po ng mga hayop. So ingana no. So ikaw magbalantay ka, wala jud kay trabaho online. Wala kay trabaho online kay di nakaka-focus sa imong mga ministry. No? Di ka ka-focus sa imong ministry. Gawas sa imong mga membro kay imong mga membro kay nalaman sa gyud og naagi po yung negosyo na ikuan. Angon mo isit aside na po na malakaw taraw na isit aside sana
Kay kung wala pa yung mga negosyo imong mga membro, unsaan man po na di sa church, no? Kana na naay mga negosyo, naay mga kuan. Pero at least man lang po mga membro, dili magpasagabal silang negosyo. Ila po nang siradaan nila ang mga negosyo din ng panahon sa tinlakaw, panahon sa kuan. Open close. Kaya ang Ginoo ra man na namin kuan. Kaya nagkinahanglan ng finances sa church. No? Dili man ka makamove kung wala pa yung finances. Kaya na naamon po yung finances. Ano, no? Like, si Pablo ba kay magkuan ba ito mga trapal, no? Magkuan ito mga trapal. Si Pablo. So, gisabay niya ba? Wala ba ito siya wala ba ito siya kuan ng church ba yan po? Duha yang gitukod na church mga to. May gipaatiman niya glain. Ano, no? Kasi siya usa ka bang ibanghilista. No? Usa siya ka ibanghilista. Muna nga, mo gini-focus sa magbalantay. Focus gina sa magbalantay na ka sa church. Wala dyan kayo negosyo mo. Ana sa kinahanglan nga katabang raman ang mga membro dira, katabang. Musulti, malalay. Musulti anto, lakaw taron, lakaw. Dili mo pagapos po sa negosyo na naapot kay ka-membro na po kay isit aside po kung sa imong i-give up karon mo niya kung taboon ano mo na makalakaw ka dili kay sa gabal mo negosyo kay imo naman nag-isit aside kung wala man kay amo ikaw may amo anak nyo atas man maka kuanta sa Ginoo ang Ginoo rin pagkauna to so mo na siya kaya nga naman kung duhagod ang imong kuan rakit nimo ito sa imong duha ang imong ginatubang biblical ang usa iyang kamuhian ang usa iyang duntan ang usa iyang daygon ana no so parang sa mga magbalantay focus ka sa imong ministry imong gisangon sa Ginoo nimo focus ka ana sa yan sa dire okay so ana lang ako ipaambit God bless